Yes, Pia, sa ngayon nga ay nagsisidatingan na ang mga Davaoenyong lalahok para sa Pray for the Philippines ngayong hapon dito sa San Pedro Square sa Davao City. At ngayon nga, Pia, papakita lang natin dito sa likuran ko. Ito ang makikita natin, mayroong dalawang buwaya, isang lechon buwaya at isang dambuhalang cake-inspired na buwaya. Ito nga ay bilang panawagan na rin na panagutin ang lahat ng mga nasa likod ng bilyon-bilyong insertion sa budget at gayon din ang mga manumalyang flood control projects at iba't iba pang katiwalian sa gobyerno. Kaya't merong inahanda na dambuhalang buwaya-inspired cake at totoong buwaya. Maliban dyan, meron din 100 ng mga lechong baka ang pagsasalusaluhan ng mga Davaoenyong lalahok ngayong hapon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinapatupad dito lahat ng mga civil security unit. Meron din tayong mga police at task force Davao na nakabantay sa palibot. Lahat ay dadaan sa main entrance at lalabas lamang sa exit upang masiguro na maging matiwasay at maayos ang gaganaping aktibidad ngayong hapon dito sa San Pedro Square. At ngayon nga, Pia, ay sa kasalukuyan ay nagkakaroon na ng pre-program. Meron ng mga banda na tumutugtog habang naghihintay ng ilang minuto upang opisyal na magsimula ang Pray for the Philippines program dito sa Davao City. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Ako si Argel, relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Argel, linawin lang namin, no? Sabi mo may nakatakdang programa. Meron bang mga nakatakdang magsalita na mula sa gobyerno, mula sa simbahan, or kaya mula sa iba't ibang pribadong grupo or civil society? Pia, hindi ko masyadong marinig ang tanong dahil nga sa ngayon ay kasalukuyang tumutugtog ang banda dito sa harapan ko. Ngunit sa ngayon, no, bilang pagpaklaro lamang, itong mga buhaya na nandito, isang cake-inspired na dambuhalang buhaya ang ihanda at isang totoong buhaya, lechon buhaya. Maliban yan sa 100 na mga lechong bakang inihanda para sa pagtitipon na ito ngayong hapon. Alright. Argel, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Ayan, tumigil yung music, Argel. Baka marinig mo kami. Kung ano ba yung inaasahan sa programa mamaya? Meron ba mga magsasalita mga politiko, taong simbahan? Yes, Pia, medyo naririnig ko na, no? Oo nga, ay inaasahan ayon sa organizers na merong mga panalangin na iaalay para sa ngayon nga, itong sitwasyon natin sa ating bansa, sa mga katiwalian. At panalangin na rin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang sana'y makauwi na siya dito sa Davao City. Inaasahan din na merong mga political speeches sa mga bisitang politiko maya-maya lang. Alam po ba natin, Argel, kung sino yung mga expected na politikong darating? Sa ngayon ay kinukumpirma pa natin ang mga expected na mga bisita na magbibigay ng kanilang mensahe. Pero sa napag-alaman natin, isa si Senator Bato de la Rosa na magbibigay ng kanyang mensahe mamaya. Alright. At police visibility, Argel, kamusta naman? Mahigpit ang pinapatupad, Pia, na seguridad dito. Meron, aside from the personnel ng Davao City Police Office, meron din tayong mga personahe mula sa Task Force Davao at ibang safety and security cluster ng Davao City. Meron din tayong mga civil security unit mula sa Public Safety and Security Office na nagtulong-tulong silang lahat upang masiguro naging maayos at matiwasay ang pagtitipon ngayong hapon dito sa lungsod ng Davao. Pia. Alright, Argel, at mukhang nakikiisa pa ang panahon sa mga oras na ito. Maraming salamat sa iyo, Argel Relator.